Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. At syempre, bukod po sa radyo, kami po ay present din sa inyong mga telebisyon sa True TV, Signal Channel 19. So sa lahat po ng Signal subscribers, tutok na po kayo sa Channel 19. At syempre, hindi po kami mawawala sa inyong socials. Present po kami sa Facebook at sa YouTube. I-search lamang po ang True Network PH. At sana po ay tutukan nyo, please do follow us sa Facebook, Sagot Kita with Cheryl Cosim. At ang YouTube din po, YouTube channel po ng inyong lingkod, Cheryl Cosim. Please subscribe to my channel. At ngayong araw po ng Biyernes ay spiritual day po tayo mga kapatid. At syempre, katuwang po natin ang MX3. Uy, kami rin po ay nasa Spotify ha. Tingnan nyo po, i-follow, mag-subscribe din po kayo, i-follow nyo ang Sagot Ka ni God. Ayan po. Care of MX3 of course. Ngayong araw nga po, dahil spiritual day po tayo, ay pag-uusapan natin yung pagkompromiso, kailan yan tama at kailan po yan mali. Diba? Posible nga bang mabuhay ng walang compromise? Alam niyo po sa mundo ngayon, tila napakadaling gumawa po ng kompromiso. Maraming sitwasyon kung saan maaaring ituring na practical ang paglayo ng kaunti sa pananampalataya. Maliit na kasinungalingan para makalusot. Tahimik na pagsang-ayon sa mali upang hindi mahusgahan o pagsunod sa agos ng kultura upang hindi mapag-iwanan. Pero paano kung pipiliin nating mabuhay ng walang kompromiso sa pananampalataya? Posible ba ito? Ayan. Posible, syempre. Ang katotohanan po niyan, hindi po madali, pero posible. Kasama po natin ang ating panauhing pastor. Alamin po natin kung paano mananatiling matatag at malapit po sa Diyos sa kabila ng mga questionable nating desisyon sa buhay. Simulan po natin ang usapang tutulong sa ating magnilay-nilay para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Panginoon. Lahat po ng ating pinagdaraanan, makakaya natin lahat dahil sagot tayo ni God. Siyempre, hindi po mawawala mga kapatid ang ating question of the day. Sa anong sitwasyon mo naranasang magkompromiso? Meron na nga ba? Sige nga, aminin nyo nga po sa amin mga kapatid at i-share nyo po yan. At mamaya po ibabasahin natin isa-isa ang inyong mga kasagutan. I-share nyo po yan, mag-comment lamang po kayo sa live stream, magtungo po kayo sa Facebook page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Doon po kayo mag-post at doon po tayo pipili ng 5 magkakamit, of course, ng gift pack mula po sa MX3. Kompleto po yan ng iba't ibang produkto ng MX3. May kape, may tsaa, may capsule at hindi po syempre mawawala ang Holy Bible or Daily Bread. Dahil sa MX3, dito ako bilib. Oras natin mga kapatid, 4:11 na po ng hapon. Simulan na natin ang kwentuhan. Live via StreamYard, si Pastor Mike Yap. Mula po siya sa Christ's Commission Fellowship o CCF. Magandang hapon sa inyo, Pastor Mike. Hello, magandang hapon. Thank you for having me again. Oh, and thank you. Pero ito pong ating topic, Pastor Mike medyo challenging, napakahirap. Napakahirap sagutin. Sabi ko nga kanina doon sa pasimula, paano kung pipiliin nating mabuhay ng walang kompromiso sa pananampalataya? Posible nga ba ito? Pero tama ba ho ba kayo? At katulad sa sinabi ko na do you agree na ang katotohanan dito, hindi madali talaga. Pero posible. Yes. Itong living a life of no compromise, napakahirap po niyan. Actually, that's the challenge sa lahat.
sa ating mga Christ followers is to live a life of integrity. Pero ang good news po dyan ay hindi natin siya kaya sa sarili nating strength, but kaya Mhm. natin siya through the power of God. No? Kaya nga po, living a life of no compromise is, consistently living according to God's standard. Saan po natin mahanap yun? Sa Bible. And not only that, living in the power of the Holy Spirit. Ano po ang ibig sabihin ng no compromise pagdating sa pananampalatayang Kristiyano, Pastor Mike? Meron akong isang nabasa, si Horatius Bonar. Sabi niya, if you are Christians, sa faith natin, sa pananampalataya natin, we need to be consistent. Sabi niya, be Christians in and out, Christians every hour, in every part. And sabi niya, beware of half-hearted Christianity, compromising with evil, conformity to the world, or trying to serve two masters, to walk in two ways at once. It will not do. Sabi niya, half-hearted Christianity will only dishonor God and make you miserable. So, living a life of no compromise sa bawat desisyon natin, sa bawat na ginagawa natin, araw-araw, we make a choice to honor God. Whether makikita tayo ng iba or whether walang nakakakita. That's how to live a life of no compromise. Paano po natin malalaman kung ang isang desisyon ay isang kompromiso sa ating pananampalataya, Pastor Mike? Ayun. Kaya nga po, dapat alam natin kung ano yung nakasaad sa salita ng Panginoon. Dito inuhubog or fina-form yung ating sense of right and wrong, ating conscience, and doon po natin makikita yung may experience yung conviction na nanggagaling sa Holy Spirit. Yung tipong, okay, ano ba yung decision na gagawin ko dito? Either this one or this one. And mafe-feel mo talaga sa heart mo yun na, okay, nako-convict ako. Nadi-disturb ako. Kung ito yung pipiliin ko, yung mali or yung may konting shortcut or compromise, 'di ba? Na hindi ka at peace, kumbaga. And because alam mo yung nakalagay sa salita ng Panginoon and you want to follow what the Lord is telling you, 'di ba? So, yung buhay kasi natin, it consists of choices, 'di ba? Every day we have hundreds if not thousands of choices that we make. Ngayon, tayo po ang magde-decide kung yung mga choices na yon ay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon or kung susundin natin yung sariling gusto. Pero yung consequence po ng mga choices na yon, ayun, hindi natin mapipili. Diba? So, to live a life of no compromise, kailangan i-diretso natin. Let's go with what God says and follow through. Diba? Kailan ba yung mga pagkakataon na maaaring magkompromiso ang isang Kristiyano or meron nga ba? Pwede nga ba? Magkompromiso ang isang Kristiyano? May mga pagkakataon ba na ang dami pwede? po. Okay. Yeah, so we can observe, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, pwede tayong mag-compromise sa ating work, 'di ba? Minsan nalulungkot po ako na tuwing naririnig ko yung mga Christians pa in the workplace ang pinaka hindi excellent, hindi sila magaling, they don't stay or they don't go on time. Minsan naman po sa ating mga personal lives, we compromise time with our loved ones or our family just so that we can focus on our hobbies or kung ano man yung gusto nating gawin, like entertainment, 'di ba? Hindi na natin natutugunan yung mga pangangailangan ng mga kasama natin, ng mga mahal natin sa buhay. We also compromise in terms of our, siguro, kung business owner ka, yun, laganap po yan sa Pilipinas na you take shortcuts, 'di ba? With your taxes, you try to skim off or under-declare. There are many instances when we have the temptation to compromise. And siguro, among our friends, sa mga kilala natin, minsan po may mga opportunity na sabihin natin, ay, Kristiyano ako, ayokong gawin yan, or hindi ko gustong gawin yan. Pero for fear
how the people will react to us, 'di ba? Yes. Kasi gusto natin ma-please sila. Ay, Mhm. sige, okay lang, magko-compromise na lang tayo, 'di ba? Yung So for the sake of fitting in, na hindi tayo ma-alienate, hindi tayo oo. Yung ma-persecute, takot 'yan. kang mawalan ano, Pastor Mike, Yes, yung takot na mawalan ng oportunidad, kaibigan o correct. respeto. Minsan nagiging hadlang 'yan sa pagiging matapat natin sa ating paniniwala. Kasama din diyan Mm, siguro yung kultura ng mundo. yes, yes. Nagtataguyod ng kasiyahan at kaginhawahan kaysa sa kabanalan. Gano'n tayo, 'di ba? Minsan Yeah, din mas gusto natin yung hmm, immediate, yung instant na gratification kaysa sa loyalty or faithfulness kay God, 'di ba? Kasi mhm. in the moment, nandun na nasa harap mo na yung gusto mo or yung ways ng world, 'di ba? So kung hindi po tayo guarded at hindi tayo careful, nako, we will fall into compromise. Mhm. Kasama din diyan po siguro 'no, Pastor Mike, yung, panghihina at pagod mula doon sa paulit-ulit na hamon. Maaaring magpahina ng loob. Yes. Yeah. Mhm. Kaya nga po, yung siguro yung story na gusto kong i-share today, is really centered on that. Mhm. Makikita natin from a story sa buhay ni Daniel. Sige nga po. Um, si Daniel kasi, he was in a time na na-conquer yung Israel, 'di ba? Yung homeland niya Israel na destroy. Tapos silang mga bata, mga teenagers pa lang at that point, na-exile sila, pinadeport sila sa Babylon. So that they can be of use to the Babylonian kingdom. Pero ang nakita po natin kay Daniel tsaka sa mga kaibigan niya ay kahit na nasa ibang bansa sila under another ruler or king, they still stood out. They still did not compromise. Kaya nga po nakasabi dito sa Biblia, Daniel 5:12, si Daniel had an extraordinary spirit. No? Ibig sabihin nun, he was excellent, he stood out, he was preeminent, talagang naiiba siya, distinct siya dun sa all of the rest. And he had knowledge, insight, he could solve difficult problems. Kaya nga po, ang pinakaunang pinapatawag ng king ay si Daniel at yung mga kaibigan niya kasi meron siyang excellence sa kanya na kahit na-destroy yung land niya, kahit na naka-exile siya sa ibang bansa, he still stood firm in his beliefs and his convictions. In fact, yung pinakauna pong test ay nung na-welcome na sila sa Babylon, they were welcomed to a feast by the king. Yung king, syempre gusto niyang ma-wow itong mga teenager na to. So he prepared a feast, di ba? O imagine mo lang yung masasarap na pagkain ng Babylonia. Pero sila, they chose not to eat of the king's table. And sabi nila sa guard, pakainin mo na lang kami ng vegetables. Tapos tingnan mo after 10 days kung mas okay kami. Ah, And true enough, after 10 days, mas malusog pa sila doon sa the rest, no? And doon natin makikita na they stood firm sa conviction nila, hindi sila nag-compromise. And there was an extraordinary spirit about them, no? Ibig sabihin nun, si God talaga yung nagbigay sa kanila ng lakas, ng conviction para mabuhay sa Babylon na hindi fit in pero they still stood out. No, yun yung mahalaga sa buhay ni Daniel. In fact, kung maaral po natin yung buong buhay ni Daniel, nung teenager pa lang siya, mga 13 years old, na sila pinadeport sa Babylon, but he lasted about more than 70 years. mhm. 70 years under 5 kings. And yung mga kings na ito, yung mga pinagsilbihan niya, these are wicked, pagan, evil kings. Mhm. And yet, nakikita natin si Daniel, because of his character, sa kakayanan niya, he had an extraordinary spirit. He served under all of these 5 kings, no? Kung tayo nga, minsan, naku, kung ayaw natin yung boss natin or nahihirapan na tayo sa trabaho, ayaw na natin, quit na ako, Ah, resign na ako. Pero si Daniel, he stood firm. Kaya no compromise talaga yung buhay niya. sa panahon po ngayon, Pastor Mike, may tuturing ba itong isa sa pinakamalaking hamon sa mga Kristiyano? Oh yes, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon,
when it's so easy to compromise. Sa totoo Yes. lang po talaga. It's so easy na, oh, wala naman makakalaman, pwede ko naman gawin 'tong shortcut na 'to para mas madali, mas mura, mas hindi ako mahihirapan, 'di ba? It's so easy to compromise. But I think ngayon po talaga makikita nung mga, kasama natin at the world around us kung gaano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. Do we have that same extraordinary spirit? Do we have that same character as Daniel na we will follow through sa ating mga conviction? Dahil yun po yung pananampalataya natin. If we don't follow through, then we are hypocrites, no? Hindi tayo buong loob na sumusunod sa Panginoon. Sa ating pagbabalik mga kapatid, pag-usapan natin yung, kasi 'di ba kanina, mahirap, aminado tayo, mahirap, pero hindi po ito posible. Pwede. Paano ba mabuhay nang hindi kinukompromiso ang ating pananampalataya? Sali po kayo sa ating discussion mga kapatid. Maaari po kayong mag-post sa ating live stream sa Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. Malay nyo, isa po kayo sa mapili naming magkamit ng gift pack mula po sa MX3. Dahil sa MX3, dito ako bilib. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. At kami po ay nagbabalik sa programang Sagot Kita. Ako po si Cheryl Cosim. Kasama po natin si Pastor Mike Yap ng CCF. Ang ating question of the day, anong sitwasyon mo naranasan, sa anong sitwasyon mo naranasang magkompromiso? Sali po kayo sa ating discussion. Post niyo po yan sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Diyan po namin pipiliin ang 5 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. At yan nga po ang ating pinag-uusapan mga kapatid. Buhay na walang kompromiso, lalo na pagdating sa pananampalataya. Isang buhay na tapat, matatag at hindi natitinag sa gitna po ng tukso at pagsubok. Buhay na inuuna ang Diyos higit po sa lahat. Hindi sumusuko sa agos ng mundo. Hindi nagpapalit ng paninindigan kapalit ng kaginhawahan. Sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, pinipili po natin yung tama kahit mahirap. Dahil ang pananampalataya ay hindi lamang po paniniwala. Ito ay pamumuhay na may layuning, dangal at direksyon mula po sa Panginoon. Kasama po natin Pastor Mike Yap. Pastor Mike, paano yung mga nag-iisip na okay lang ang small compromises basta hindi naman daw malaki ang epekto? Well, kailangan natin i-distinguish, no, kung yung compromise na ito ay walang bahid or walang kasamang kasalanan. Kasi kung compromise, kunwari, between husband and wife, di ba? Kung gusto nung husband pumunta dito, the wife wants to go here, or sa family natin, saan tayo kakain, whatever. Kung ano man yung decision na yon and it's not sinful, okay lang po yun. Kasi in fact, yun yung compromise na gusto mo pang mag-cooperate. Kumbaga, no? So let's meet halfway, let's meet in the middle. Ito yung sang-ayon sa lahat, then okay, good tayo doon. Pero meron po yung compromise na talagang mali, no? In fact, yun yung nakaka-displease and dishonor kay God at nakaka-tarnish or nakaka-apekto ng ating testimonya bilang mga Kristiyano. So, yun yung compromise na ayaw ni Lord. Kasi syempre, He wants us to live, a life of character. In fact, yung dun nga sa story ni Daniel, makikita ulit natin to sa Daniel chapter 6. No? Ngayon, ito na yung panglima na king, si Darius, na pinag-serve ni Daniel. And dito, sa situation sa Daniel 6, si Darius appointed 3 governors, no? Yung top of the leadership talaga. And isa doon sa tatlong yon ay si Daniel, no? And sabi dito sa Daniel 6 verse 3, then Daniel began distinguishing himself among them, the other governors, because he possessed, again, there it is, an extraordinary spirit, and the king planned to appoint him over the entire kingdom.
Grabe! Ganun ka-distinct, ganun ka-extraordinary si Daniel na ito, he's 80 plus years old na by this time, pero he's still excelling. Kumbaga, nag-grow pa rin siya, ginagalingan niya pa rin. Hindi lang yung Pinoy culture natin na pwede na yan, pwede, okay na Mhm. yan. Pero dito, he distinguished himself. And kaya nga naman, yung king, sabi niya, ikaw, Daniel, because you're excellent, ikaw na lang yung i-appoint ko. Ikaw na yung second in command. So, na-realize ko dun sa story na yon, distinction or yung having no compromise is not only based on your position, but it's based on your character. Diba? Yung title natin, hindi yun that won't set us apart, but our extraordinary spirit of excellence, of integrity, of faithfulness. Yun po talaga ang nakakapag paliwanag sa atin na tayo mga Kristiyano, we are living a life of no compromise. Paano natin dapat harapin, Pastor Mike, yung mga sitwasyong kung saan kailangan ka talaga pumili na at stake yung iyong pananampalataya? Okay po yun. Kasi kailangan, sabi nga sa Bible, we need to be faithful in the small things and then we can be faithful in the big things. No? So, living a life of no compromise, nagsisimula po yan sa mga maliliit na desisyon. Diba? It starts with, number one, being honest. Diba? Kaya nga po, para sa ating mga Kristiyano, wala po tayong half truth, wala po tayong white lie, wala po tayong shortcut. Let's be honest. Siguro, isa pa pong halimbawa dyan ay sa pagiging punctual or on time. Tayo pong mga Pinoy, meron tayong culture na kung sinabi nating 2 o'clock tayo magkikita, anong oras tayo darating? 2:30. Minsan, 3 o'clock pa. Tapos gagamitin natin yung traffic na gano'n, yung rason. Or maybe even sa trabaho natin, taking the initiative. 'Di ba? Yung hindi na natin hihintayin na tatanungin tayo ng boss natin na, kumusta na yan? Ano na yung update dyan? Tayo na mismo yung magiging proactive. And, to be reliable. Kumbaga, mapag-aasahan ka talagang if ito yung deadline, ito yung gagawin mo, and ikaw na yung mag-update sa mismong boss mo, that's accountability. 'Di ba? To know na, okay, lahat ng ipinagkaloob sa akin, tatapusin ko to, gagawin ko to the best of my ability, and I will not take shortcuts. 'Di ba? And sa dulo ng lahat, it's really the attitude of wanting to please God over pleasing people. 'Di ba? Yung sa lahat ng ginagawa natin, how we live our lives, we want to honor and please God. Kasi siya lang po talaga ang nakakaalam ng ating puso. Siya alam niya lahat ng pinaggagawa natin, and we want to please God in everything that we do. Kaya nga po sa Colossians 3 verse 23 to 24, sabi dito, whatever you do, work heartily as unto the Lord rather than for people, knowing that from the Lord you will receive a reward. It is the Lord Jesus whom you serve. Diba? So, kung tatanungin natin, sino ba talaga yung tunay kong boss? Sino ba talaga yung tunay na pinaglilingkuran ko dito? It's the Lord Jesus. And that is evident in a life of no compromise. Paano, Pastor Mike, kung nakikipagkompromiso para lamang daw maiwasan yung conflict o hindi mahuhusgahan ng iba? Mali po ba yun? Okay, tingnan natin yung example ni Daniel sa Daniel 6. So sabi nung king, okay Daniel, dahil sa excellent spirit mo, napaka man of character ka, ikaw na yung second in command. Ano nangyari sa story? Sa Daniel 6 verse 5 to 10, nagkaroon tuloy ng inggitan. Yung dalawang governor, gumawa sila ng plano para i-detract itong si Daniel. Tapos sabi nila, okay, wala tayong makitang bahid ng kahit anong korupsyon. Ang galing nitong Daniel na to, wala silang mahanap na ebidensya to accuse him, to imprison him. So, sabi nila, wala tayong makuha except for one. Ito, sabi nila, we cannot find any ground for accusation on Daniel except if it is in relation to the law of his God. So, ito yung plano nila. Pumunta sila sa king, sabi niya sa king, King, gagawa kami ng injunction na kung merong mang tao sa buong kingdom na mag-pray
to any other god or any other man except you, king, he shall be cast into the lion's den. Yun yung Mhm. plan nila. Sabi nila kung meron man ibang tao na mag-worship ng ibang god. Kasi in their minds, yung king lang dapat yung i-worship as God. And then sinign nung king. Siguro hindi niya naisip na may plano tong mga to. No? And sa verse 10 ng Daniel 6, when Daniel knew that the document was signed, ito yung ginawa niya. He entered his house and he had his windows open toward Jerusalem, and he continued kneeling on his knees 3 times a day, praying and giving thanks before his God as he had been doing previously. Mhm. Grabe! So, hindi siya nag-compromise kasi kung tutuusin, kung narinig natin yun, bawal mag-pray sa kahit kaninong God except for the king. Siguro, yung ilan sa atin, magtatago na lang tayo, di ba? Sasabihin natin, Magsisimple. lagot Isisimple tayo, na lang, 'di ba? Oo, secret na lang kasi alam naman ni God yung puso ko. Pero si Daniel, hindi. Sabi niya, I will continue to pray. And hindi lang once a day, 3 times a day, and hindi lang nakatayo, naka-kneel down pa. Mhm. And that was his lifestyle. That was what he opted to do. Kay Daniel, nakikita natin, never to compromise your loyalty to God for the sake of fitting in or Mhm. settling with the culture or kung ano man yung sinusundan ng iba. Diba? So, yun yung plano nung itong enemies niya. And, ayun na nga, nangyari sa story is, nalaman nung king na yun na nga yung plano nila. Wala na siyang magawa. Hindi niya na ma-revoke yung kanyang law. No? Kasi, syempre, kung tinake back niya yung law na yun, isipin ng mga tao, sino ba tong king na to? Kala namin, kung ano yung sinabi niya, yun yung masusunod. So, at the end of that story, si Daniel, with no choice, was cast into the lion's den. Death. Diba? And yung grabe po yung punishment na yun kasi ginugutom nila yung lions. Anywhere from 10 to 20 lions in a den. Kaya nga po, pag may pinalagay doon na prisoner, talagang Lalapain. sure. Oo. Pero sabi nung king, ito yung last words nung king kay Daniel, your God, whom you constantly serve, will himself deliver you. Yun yung sinabi nung king. Di ba? For all purposes, siguro hindi pa naniniwala itong king na to, pero at that point, may relationship na siya kay Daniel, nakita niya, Daniel is a man of character. In fact, trinay niya pang maghanap ng loophole for a way to rescue Daniel. Pero sabi niya, at the end of it all, your God, Daniel, yung Panginoon mo, may He be the one to deliver you. Di ba? So, Amen. pag-iisipin natin kung tayo nga minsan, may opposition tayo or meron tayong mga kakilala na, Christian ka na. Di ba? Minsan, nag-respond tayo na, secret lang or ayaw nating ipalaman sa iba na mga Christ followers tayo. So, di ba? May isipan natin, how do I respond to opposition for my faith? Diba? Am I willing to persevere despite the cost to me? Diba? Minsan kasi may cost ang pagiging Kristiyano. Our social life, our career, diba? All of these things. Pero si Daniel, makikita natin, he was willing to follow through. Pinagpatuloy niya pa rin yung pananampalataya niya, yung pagpe-pray niya kay Lord. And yun, it cost him that to be thrown into the lion's den. Diba? So, paano natin, Pastor Mike, paano natin magagawa? Paano natin ito magagawa? Mabuhay ng walang kompromiso. Paano magkakatulong? Ano ang maaaring maging papel ng church at community sa pag-iwas sa kompromiso? Alam mo, magandang tanong yan kasi as Christians, meron tayong community. And yung community natin, dapat meron tayong support group na parati tayong accountable sa kanila, transparent sa mga pinagdadaanan natin. Kasi hindi po biro na magkaroon tayo ng decision, big life decision, tapos meron tayong temptation to compromise or to take the shortcut. Doon po pumapasok yung Christian community kasi pwede tayong mag-ask ng prayers, pwede tayong mag-ask ng wisdom, ng counsel, advice, di ba?
And yun po yung best place to get that kind of Totoo. counsel. Totoo. Diba? Mahirap Kumbaga, kasi, may backup ka. mahirap mag-isa. Diba? Yes. Pastor Mike, Mm. mahirap po mag-isa mga kapatid. Kailangan talaga natin ng mga taong yung magpapaalala po sa atin sa panahon ng, lalo na ng panghihina. So dito talaga Correct. papasok yung papel ng church at community po. Ayan. Yeah. O, Tsaka dito rin natin nalalaman, 'di ba? Through the example of other Christians, lalo na po yung mga talagang living without compromise, nakaka-inspire po talaga, 'di ba? I know of business owners, 'di ba? Mga manager, mga executive na they live their faith out even in the workplace. Hindi sila nagko-compromise. And it costs them, malaki yung cost, pero for the sake of their faith, they still do it with integrity. Kaya doon po ako nai-inspire talaga. Pag nakakita ko ng mga Kristiyano who live out their faith and they live it with integrity, it becomes a testimony to others na, pwede pala yun. yeah. Yung iniisip natin na imposible, kaya pala through the grace and power of the Holy Spirit, through the Amen. Lord, di ba? Yun. And Yun, Pastor Mike, nasabi mo, kailangan kilala natin dapat yung ating pinanghahawakan. Kaya dito po papasok Amen. yung malalim na relasyon po natin sa Panginoon. Kasi pag malalim ang ating relasyon sa Kanya, hindi tayo basta matitinag. Correct. Correct. Mm. Kaya nga po si Daniel, he entrusted himself to the Lord, di ba? Kung ano man ang mangyari sa kanya, when he was put into the lion's den, he was at rest, no? Yung king nga, hindi siya makatulog nung gabing yun, nung nasa lion's den na si Daniel, kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya, hindi siya mapalagay. Pero si Daniel was at rest. And in the story, ito siya mag-wrap up in Daniel 6:23. When they heard in Daniel 21, "O king, live forever." Ito na yung next day. Tinanong nung king sa kanya, "Daniel, servant of the living God, has your God, whom you constantly serve, been able to deliver you from the lions?" And sumagot siya, "My God sent his angel to shut the lions' mouths, and they have not harmed me, inasmuch as I was found innocent before the Lord, and towards you also, O king. I have committed no crime." So naligtas si Daniel. And yung statement niya, grabe, kasi he trusted not in the king, pero he trusted in the his Lord. God. Sabi niya, "I am innocent before God." Uh-huh. So ang pinakamahalaga kay Daniel was that he was innocent before the Lord, and next na lang si king. Kaya nga po, na-spare siya. Mga kapatid, sali po kayo, habol po kayo sa ating discussion. Break lamang po kami ng kaunti ni Pastor Mike. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Sagot tayo ni God. Katuwang ang MX3. MX3. Dito ako believe. Nagbabalik po kami dito sa Sagot Kita, Sagot Tayo ni God, katuwang ang MX3. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Kasama pa rin po natin si Pastor Mike Yap mula po sa CCF. Puntahan ko muna, Pastor Mike, bago tayo magtapos, doon sa mga shinare po sa atin ng ating netizens. Ito, sabi ni Miles Sanchez, Pastor Mike, aminin natin, minsan mahirap iwasan ang kompromiso, lalo na sa trabaho. Paano kung utusan kang magsinungaling ng boss mo? Kung di mo sundin, baka naman mawalan ka ng trabaho, Pastor Mike daw. Naka-silent ka po yata, naka-mute. Yeah, ayun nga po eh. Pagka dumating na sa ganong sitwasyon, kailangan natin isipin, kanino ba talaga ako loyal? Kasi kung tutugunan natin yung word ni God, yung boss talaga natin ultimately is si Lord. So, yun yung cost, no? Ngayon, sa sitwasyon na yun, pwede mo pakiusapan, pwede mo rin sabihin sa boss mo, "Boss, mahirap po ito kasi bilang Kristiyano, hindi ko po magawa ito. Kung may iba po bang paraan or iba na lang tao mag-handle dyan, pero ako po, ito po yung conviction ko bilang isang Kristiyano." Diba? Pwede naman pakiusapan ng in a gentle and respectful manner. But also, yun nga, pag-pray rin natin na nasa tama tayong trabaho,
a kind of work that will not lead us to compromise, 'di ba? Mhm. For all you know, meron ring kalooban ng Panginoon na dalhin ka sa workplace na you wouldn't have to lie or you wouldn't have to take shortcuts, 'di ba? Mhm. So, yun yung mga bagay na practical at pinagpe-pray natin. Ito si Jen de la Cruz, para sa akin, hindi naman lahat ng kompromiso masama. Hindi rin naman natin sinasabi na gano'n, di ba? Sabi nyo nga, Pastor Yes. Mike, pag sa mga mag-asawa, the more nga na-encourage nyo na nagre-respetuhan kayo, you compromise para sa mas ikabubuti. Ayun po. Pero minsan kailangan natin daw makisama para sa ikabubuti nga ng lahat. Hanggat hindi naman kasalanan. Ayan. Okay lang Yes, correct. siguro. Ayun. Si LJ, paano po kaya mag-compromise ng tama kung iba-iba kayo ng relihiyon, magkakamag-anak? Ako po, Kristiyano, ako pastor, and Ma'am Cheryl, ayan, sabi ni LJ. Good question, 'di ba? So, Challenge. pagka iba po yung mga paniniwala o yung mga pananaw, 'di ba? Yun doon po pumapasok tayong mga Kristiyano. We do everything out of love. Mhm. Out of love, 'di ba? So, kung hindi naman mali yung gusto nung iba at hindi naman contrary sa ating conviction, 'di ba? Pwede naman tayong makipag-compromise, pwede tayong mag-agree as long as it does not affect our Christianity, our belief, no? So, for example, kung 'di ba, kung preference lamang or meron silang gusto na iba na hindi naman mali, then I think yung Kristiyano pa mismo, siya pa yung maggi-give flexibility. Siya pa yung mag-a-adjust, 'di ba? Kasi yun nga, we do everything out of love, no? And sa atin, okay lang yan basta hindi nakaka-displease kay Lord. But we do it in a good conscience, no? Na we do it as unto the Lord. Amen. Ayan. Si Marites, naku, kung yung iba dyan, ang taas ng prinsipyo sa simbahan, pero sa negosyo, puro daya. Hindi ba yung kompromiso rin, Pastor Mike? Tama po. Kaya nga po ang panawagan ng Panginoon ay life of integrity. Kung sino tayo sa church, ganun din tayo sa workplace, ganun din tayo sa family natin. Tawag dyan ay yung one person or one man principle. 'Di ba? Hindi tayo nag-iiba-iba, hindi tayo nagbabago ng anyo. We must be a person of integrity. Naku, kapos na po tayo mga kapatid sa oras. But thank you sa lahat po ng nakishare po sa atin. Marites Incha, Benjamin Gutierrez, ayan, at si Anthony Mercader Papelieras, Mario Leiva Jr., Lalaine Paloma. Salamat po kay Marites. Thank you. Siguro po, congratulations. Dito muna tayo sa ating lucky winners. Sharon Rodica, Lalaine Paloma, Mario Leiva Jr., Marites Incha, at Benjamin Gutierrez. Kayo po ang lucky winners natin ng gift pack mula po sa MX3. Abay, mag-send po kayo ng direct message sa Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. Doon, isend nyo po ang date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming maipadala sa inyo ang inyong mga gift pack. Siguro, Pastor Mike, panghuli, ano ang inyo pong mensahe sa mga nasa sitwasyon ngayon kung saan sinusubok po talaga ang kanilang pananampalataya? Yeah, yung encouragement ko lang sa mga listeners natin, kung meron kayong decision na nat-attempt kayong mag-compromise, tingnan po natin yung example ni Daniel. Hindi siya nag-compromise, and kahit na it cost him to be thrown sa lion's den, sa huli po nung story na yon, si God na mismo yung nag-vindicate sa kanya. Si God na mismo yung nag-rescue sa kanya. In fact, yung nangyari sa mga kalaban niya, yung mga nag-manipulate at nag-trap sa kanya, sila pa po yung pinatapon sa lion's den. And at the end of that story, si King, siya pa mismo yung nag-pray na yung God ni Daniel, yan ang tunay na God. So, my encouragement is don't compromise, kasi makikita po yun sa buhay natin. And that is our witness. Yan po yung testimony natin sa tao sa paligid natin. And it's up to us as Christians to live a life of character and integrity, no compromise. And at the end of it all, accountable po tayo sa Panginoon. At the judgment day, He will be the one to
judge, no, if we lived a life of compromise or if we live a life na faithful at tapat sa Kanya. So that's my word of encouragement kasi itong buhay na to, maiksi lang lamang to, but we have eternity ahead. And that is more weighty. Mas tugunan po natin ng atensyon natin yun na there will be a day that God will check our account. No? And on that day, will He say, well done, good and faithful servant? Or will He say, depart from me, I never knew you. Di ba? So kung kilala natin ang Panginoon, we will live a life of no compromise. Thank you. Marami pong salamat, Pastor Mike, sa inyong oras. We'll see you again. Have a blessed weekend po. Thank you, thank you. Mga kapatid, ang buhay na walang kompromiso ay maaaring hindi palaging tanggap po ng mundo. Pero ito ay buhay na tunay na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Maaring hindi po ito laging madali, pero ito ang buhay na may tunay na kapayapaan at gantimpala, dito man o sa kabilang buhay. Ayon po sa Roma, chapter 12, verse 2, kaya't huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Panginoon ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Panginoon. At dyan po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Ito po ang ating episode sa ating Sagot Tayo ni God. Have a blessed weekend, everyone. Spend quality time with your family. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot kita!